Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talk is Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong si Senator Bato, yung pagdalo niya sa House probe diyan po sa extrajudicial killing nung kanilang drug war nung panahon ng kanyang poong si Duterte. At meron po silang mga kakampi o kaalyado na mukhang natutuwa. Welcome po sa kanila ang pagsasabi ng kanilang BP na merong 3 Duterteng tatakbo sa susunod na eleksyon, itong 2025 for Senator. At bigla-bigla din dyan sa announcement na yan, meron ding ipinild ang mga oposisyon. Ayun, talagang ito na, magkokontrahan talaga to. It's not about the Marcoses eh. It's about the Dutertes versus the Makabayan Black. No? Yung pong mga anti-Duterte, bayaan natin sila, we should be look on the sidelines lang. Antay na lang natin na idamay nila tayong mga Marcos supporters or loyalists. Okay, so may mga articles po tayo dito at isasama din po natin ang sinabi ni yung sa committee ng Commission Human Rights, no, si Representative Benny Abante. Diyan po sa pag-imbita nila kay Duterte at kay Bato. Okay, so doon po iikot ang ating talakayan sa pagbibigay ng ating opinion at reaction. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Okay, ganun din po sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings, at yung mga nakakasama natin sa chat box tuwing may video premiere at doon po sa ating live stream. So nagla-live stream po tayo mga kababayan as much possible. Umaga po dito between the hours of 5:30 to 6 a.m. So check nyo na lang yung local time ninyo. Pag sa Pilipinas po, it will be around 8:30 to 9 p.m. No? Siguro mga 90 minutes yan. Pag nandyan po kayo sa Japan, 10 o'clock yan, no? Kung di nyo na po kaya, wag na. Mayroon naman pong replay. Wag nyo na pong pilitin. Sa akong busy man kayo sa trabaho, wag nyo pong gawin kasi pag kayo nasisante, I cannot give you a job. No? You better look for yourself, okay? No, pero kung may time na kayo, marami na kayong oras, and then you can watch, mag-replay na lang po. So we are not forcing you to watch, no? Kasi alam ko may mga trabaho po kayo. Tandaan ninyo, pag kayo nasisante, kung sakasakali man, anong may bibigay ko sa inyo na trabaho? Wala. Hindi naman tayo kumikita ng malaki dito rin sa YouTube, di po ba? O yun lang po, no? Shout out po lahat sa inyo, hindi po ito video premiere eh. Kung video premiere man yan, umaga 4:30, tulog ako niyan. Bayaan ko si Lola Carclea magwalwal dyan. No? So, unahin po natin mga kababayan, ito may mga quote card po tayo dito. Ito yung mga sa EJK, isasama natin ito. No? Marami po ito. Unahin natin yung balita sa Manila Bulletin na sinabi po ni Representative Abante kung sakasakali man na dadalo itong inyong dating Pangulo na si Prime Minister ni Baal. Ayan po. Abante gives this promise to Duterte if he attends House probe in extrajudicial killings. Nangangako po, no? Ano po yung pangako ni Representative Benny Abante? Eto po, if the former President Duterte chooses to appear, the committee will be as fair and respectful to him as it has been to every resource person invited to testify during the proceedings. Yun ang pangako ni Representative Abante. Fair and respectful. Kasi ito po, kaya niya nasabi yan, patama yan sa mga senador na gumagawa ng hearing tulad ni Bato, ni Robin, ni Tulpo, na mga bastos. Tingnan nyo yung huling hearing ni Bato. You're a liar, lawyer, liar, lawyer, liar. Ganon. O tingnan nyo yung hearing ni Hontiveros. Malumanay at maayos. 'Di ba? Kaya siguro bumilib si Duterteng Baste kay Hontiveros. Ay, ako bumibilib na rin ako kay Hontiveros kasi the way she handles that hearing.
Oy, Senator Risa, wala pa rin yung ano mo, shout out mo sa akin. Kayo nga mga kakampings dyan, padala nyo to kay Senator Risa naman. Ano naman, Senator, i-post mo na lang sa FB mo, tapos ida-download ko na lang dun. Di ba, Senator? Nagagandahan ako. Tingnan nyo, pinanood ko yung last hearing niya. Ang galing eh. Wala yung, you're a liar! You're a liar! Sumagot ka ha, sumagot ka. Kundi susuntukin kita. O, di ba, sino yan? Ganun yun. Uupakan kita eh. O, di ba, bastos lang. Sanggano lang. Ganun. Asal bilanggo lang, mga kababayan. O, yan lang po. Ang sabi ng butihing Abante. No, Benny Abante. Ayun ang pinapangako niya. It will be fair and respectful. Pero anong sabi naman ni Talakitok o yung spokesperson ni Duterte for life? Hindi. I'm invoking my Fifth Amendment. Right to self-incrimination. Kasi bakit ano bang ibig sabihin ng right to self-incrimination? Kasi ayaw niya na ma-incriminate yung sarili niya sa sasabihin niya sa korte o sa mga hearings. Yun po yun. Kasi pag nagkamali siya ng sasabihin, he actually incriminated himself in front of yung mga panel or judges. Ayaw niya mangyari yun. So that's why he has the right to self-incriminate. Yun ang inaiwasan niya. Kasi mamaya, di ba, bigla na lang mag-a-utter ng magbublurt ng kung ano-anong sinasabi si Duterte, uhuli. Di ba naalala nyo? Yung pinagmumura niya sa entemblado ang Pangulo, tapos kinabukasan nagpa-press con, ay, hindi ko sinabi yun, ha? Di ba, sinungaling lang? Oh, he incriminated himself there. Di ba? Oh. Kumbaga sa korte, na-contempt ka na. O na-perjury ka na. Di ba? Oh. Ngayon, mga kababayan, ito pa, si Bato. Bakit natin nasabi dyan sa thumbnail natin? Nagsisinungaling? Ha? Bakit? Tingnan nyo ha, di ba? Nasabi niya, hindi ako atin. Kasi, nangingi ako ng advice kay Escudero. Mamaya may sinabi si Escudero sa kanya, malalaman yung nagsisinungaling o natatakot, naduduwag. Ha? Bato de la Rosa says he will attend House probe on drug killings only if, may if na naman siya. Sabi po yan sa Manila Bulletin ulit, no? Senator De La Rosa said he has no plans to attend the congressional inquiry in the so-called war on drug launched by the HOR, but he will do so only if his former boss decides to participate in the hearings. Yun naman pala. Bakit ka pa nang nagsot ng advice kay Senate President Chis Escudero? Diba? Ito lang naman pala ang gagawin mo. Ibig sabihin, you cannot do it alone. Isa ka talagang tuta ng mga Duterte. Bakit? Ano ba ang sabi niya dati? Walang bato kung walang Duterte. Malaki ang pagkakautang na loob ko sa Duterte. Pero hanggang ngayon, even dyan sa invite, sa pag-attend sa House probe ng EJK ni Duterte sa war on drugs niya dati, hindi siya makapunta mag-isa. Kinakailangan niya pang samahan siya ng isang Duterte. For what? For intimidation? Para pagpapalakas ng loob? Gago. Ibig pala sabihin, sa lahat ng lakad mo na ganyan, sa korte, kailangan dalhin mo si Duterte. Laging may moral support ni Duterte. Ibig sabihin, talagang manggagamit kayo. Sa inyo nababagay yung video ni Tamil Mel Bukeke na mangga. Because you cannot even probably utter a word without Duterte bulong-bulong sa iyo. Diba? Only if his former boss decides to participate in the hearings. Tingnan mo, hindi magpa-participate si Duterte. Sinabi na ni Talakitok Roque. Hindi siya mag-participate. Diba? Eto, ano to? Tingnan nyo to. Nung una, lumabas yan, no? Quote card ng Impact Leadership, quote card na lang natin. Ito, na-topic na rin natin. Nabasa na natin sa politico.com.ph. Diba? I sought the advice of the Senate President on what to do. Sa akin, wala akong problema. I can face them anytime. Nakita nyo ang kasinungalingan niya? Hindi pa natin nababasa yun kasi kailan lang lumabas yung balita ng Manila Bulletin eh. A-attend lang siya sa House probe na yan if
If and only if, may kondisyon eh. There is a conditional statement. If. Di ba? Parang ganito lang yan. Limbawa lang, no? Limbawa lang. May nanliligaw kay Ai Chang. Ano sabi ni Ai Chang? Sige, sagutin kita. If and only if, binata ka. Ganon. Wala kang sabit. Wala kang anak sa pagkabinata. Ganon, di ba Ai Chang? Ang gusto ni Ai Chang is pure virgin. Ganon, parang Mama Mary. Di ba Ai Chang? O, example lang yun, baka magalit kayo ha. O, baka naman sabihin nyo, ay napaka-sexist niya si Tokis. Bakit na ano si Ai Chang? Oh, hindi nyo alam kung anong ano namin ni Ai Chang ha. Tuwan-tuwa nga yan pag binabanggit ko yan. No? Tuwan-tuwa yan, nabanggit ako ni brother. Oh, yung ramen ko, sister, hanggang ngayon wala pa. Tinan mo, namamayat na ako, di na nga ako makain. Oh. Baka sabihin na naman ni Tita Aura, ay, hindi kumakain si Tokis, Laura, pakainin mo. Huwag kayong mag-alala. Darating din daw ang ramen ni Ai Chang pag siya ay pumunta na dito sa California. Ayun ang challenge natin kay Ai Chang. Kaya Ilora, kumuha ka na ng visa mo dito sa Amerika para magkita-kita tayo nila Ai Chang, no? Kung saan man dalhin si Ai Chang nung boyfriend niya. Ang daming boyfriend ni Ai Chang. Yes. O balik tayo kay Bato. Ang yabang. Sa akin wala akong problema eh. I can face them anytime. Sabay pasok ng ulat ng in-interview yan. Binalita ng Manila Bulletin, hindi magsinungaling ang Manila Bulletin. Kung sinungaling ang Manila Bulletin, idemanda mo ba to? Binasa ko lang. A-attend daw siya if and only if his former boss will also go to the will also heed the invitation. Diba? Confused na siya. It's stressed na siya. Baka matulad din siya kay Alice Go na, Your Honor, excuse muna ako. Stress ako at nagkasakit. Bibilib ako dito kay Bato. Pag sa sobrang stress niya, tinubuan siya ng buhok. Di ba kay? Ano bang maganda ilagay dyan sa ulo ni Bato? Yung arurusip, yung masarap ilagay sa bagoong at sibuyas at yung lasuna. Di ba? Para siyang si ano, yung, way man, I have a curly hair. Hindi wavy, curly hair. Imagine niyo, tingnan niyo yung ulo niya, lagyan niyo nung arurusip o yung aljay. Tapos lagyan niyo ng kanin. Ganun. Sino kaya magaling? Si Laura magaling gumawa ng mga ganyan eh, yung mga quote card, mga memes. Di ba? Ang gulo ng statement niya, I think he is in so much stress. Nandyan si Trillanes sa ICC. Nandyan yung Pidea-Lex niya, nababas siya ng husto kasi naging puncture hole siya. Yung utak ni Bato, punong-puno na ng puncture hole. Piruin mo dito, huling-huli, ang tapang. Ay, sa akin lang, I can face them, walang problema. Pero biglang sinabi ng Manila Bulletin, attend lang ako if and only if my former boss will also attend. Tapos sasabihin mo sa akin, wala akong problema. Tanga ang puto. Sinungaling, duwag. Senator Bato, isa, malaking sinungaling at duwag. Oh, ayun ang magandang thumbnail, di ba, Ai Chang? Pasensya naman, Senator Bato. Because of your mga pronouncement mo, kala mo hindi namin in-scrutinize? Oh, nako, hindi na kumakain yung mga kasamahan ni Ilora. Iba na to eh. Pang 4:30 na to eh. Patulog na sila. Siguro tawa ng tawa yung mga yan. Teka muna, nagugas ba ako ng kamay ko? baka amoy isda pa to, yung dala ni Madam. Hindi pala nagugas ng kamay. Nagwichik-wichik lang. Ay, nako. Nakakatuwa tong mga grupo ni Ilora, no? Yung kanyang mga angels. Lalo na si Kai. Nako, si Kai po. Laking pasalamat po natin kay Kai dahil nilalako niya po yung channel natin, no? At kayo po, sige, ilako niya na rin. Kung kakampings kayo, sige, subscribe nyo na. Gawin nyo ng 1 million yung ating subscriber. Sama nyo na si Munting Tinig dyan. Oh, yung si Munting Tinig, oh.
Galing-galing. Panoorin nyo yun para lahat kayo doon. Pagalitan niya pag sinabi nyong high blood siya. Hindi ako pagalitan niya ni Munting Tinig kasi hindi ko naman siya inaano sa channel niya. Libre nga siyang advertising dito. Oh, tuwan-tuwa yan si Munting Tinig. Oy Glenn, uwi ka na. Nanap ka na ng mother mo doon. Sarap-sarap buhay mo dyan sa Manila ha. Ikaw ha. Pamowa-mowa ka lang, di mo ako tinawagan, let's ka. Tuwan-tuwa ya Glenn, peace. Di ba? Isipin nyo nga, paiba-iba siya ng statement. She's really confused and stressed. Ganito po ang taong stress. Hindi na nakakapag-isip ng tama. Correct? O mali ako? Sige nga, ay Chang, tama mo ako kung nagkamali ako. Tawagin mo si Lulu. Si Lulu ang mag-comment. Mali ka dyan, Tokis. Mali ang sinasabi mo. Walang yaka. O ito pa ha? Nagsalita pa siya. But still. Oh, dito may but pa siya. Ha? Dito wala siyang if. Hindi conditional statement. Pero ano? Negativity. Pero, pero hindi, malaki po yung pinagkaiba ng kung sa pero. Pero. Pasabi nyo yan kay Alice Go. Pero. Pero, I have to follow the guidance of the Senate President. Ang kanya namang sagot, no, you don't have to attend. Di ba? Very affirmative. Confirmative statement yun. Di ba? No. You don't have to attend. Kasi nagsot daw siya ng advice kay SP. Ha? Pero, nahuli po ang gago. Ano ang sagot ni Escudero? Sabi ni Escudero, Senator Bato has expressed to me his position. Malaki po yung nanghingi ng advice than expressing his position. Di ba? Kung nanghihingi ka ng advice because you want a opinion kung ano ang dapat mong gawin. Di ba? Dito, sa unang salita pa lang ni Escudero, sinabi na ni Bato yung kanyang posisyon. Is that seeking an advice? Di ba? Ano yung posisyon niya? Meron na siyang tentative position Meron na siyang gustong gawin. What? He is not inclined to attend. Pero sasabihin niya, I sought the advice of the Senate President on what to do. Diba? On what to do. Pero anong sabi ni Escudero? He expressed his position to me. That he is not inclined to attend. Nag-advise ba siya tungkol sa magiging desisyon ni Bato? Hindi. Ano lang ang sabi ni Escudero? I support him whatever decision he will arrive at. Regarding this matter and will always be a vanguard and guard the rights, privileges, and prerogatives of the Senate of the member of the Senate. Di ba? Hindi nagbigay ng advice sa Escudero kung sasabihin nyo kung aanilisahin nyo ito. Is it close to advising him? No. He just reminded him. Diba? Iba yung advice sa remind. Diba? Yung advice kasi, ito yung aking opinion kaysa nire-remind kita. Kasi I'm reminding you about your duties and responsibilities. I'm reminding you about the rules and regulations of our chamber. Iba yun sa binibigyan mo ng advice. Eto ba, kaya bang i-analyze ito ng mga daddy shit ng mga idiots? Hindi. They will always look at the position of their master, si Bato. Isa sa mga masters nila yan. Pero malinaw po, hindi nagbigay ng advice. Ang sabi lang niya, I support him. And also, you have to be the vanguard and guard the rights, privileges, and prerogatives of the Senate and the members of the Senate. Pero sinasabi ni Bato, expounding it sa mga interview, kasi nandun sa mga rules ng Senate, parliamentary courtesy. Wala naman sinabi dito. Ang SP. So therefore, madrama lang si Bato. Madramang sinungaling pa at duwag.
Di ba? Tingnan ninyo, pinamasama niya pa ang SP na sa vlog natin na parang pinoprotektahan ni SP si Bato. But ang sabi lang nito, you have to be the vanguard and guard the rights, privileges, and prerogatives of the Senate and members of the Senate. Yun lang. Kung ano ang desisyon mo, suportahan kita. Kung aaten ka o hindi. Pero remember, you have to guard the rights of the members of the Senate and the Senate itself. Diba? Sa tingin mo, nagsot ka ng advice, mali ang ginamit mong word eh. Tapos tapang-tapangan ka sa iyo. Wala akong problema kung mag-attend ka, pero sinabi mo, a-attend lang ako pag a-attend yung former boss ko. So therefore, hindi mo kayang harapin yung problema. You have to use somebody to face your problem. Face your problem. What is the problem there? Is your face. Di ba nakakasar Lola Carcleya eh? What is your problem? It's your face. So you better face the problem. Hindi mo maharap eh. Ang dami mong alibay. You have the flair for dramatics. Sabi nga nung batang Duterte. Para kang si Aimee, putang ina, birds of the same feather nga kayo, mga walang hiya kayo. Nakita nyo yung pinupunto ko? Hindi naman pala siya nag-seek ng advice. Sinik niya lang kung ano ang magiging ng posisyon ng SP. Ang sabi lang, I support whatever decision you may have. Iba po yung support sa advice. Ina, oh. Nakakagago mga kababayan. Di ba? Buisit. O ito pa mga kababayan, no. Tungkol naman ito, doon pa rin sa sa EJK ng Kongreso ng House of Representatives. Yung sinasabi dito, yung pag-attend nila, sabi niya pa, urging victims of the drug war to file cases in local courts rather than bringing them to the ICC. Open ang mga korte natin. We have the RTCs, we have the Court of Appeal, we have the Supreme Court. Open lahat yan. You file cases there. Bakit ahantong pa kayo sa ICC? Bakit nga ba humantong sa ICC? Bakit? Unang-una, hawak nyo sa leeg ang mga kapulisan. Yung sinasabi nga dito, tulad ng sinabi ko sa previous vlog ko ba o dito, na yung mga kapulisan hindi nag-file ng complaints doon sa mga nag-EJK. Bakit? Ano bang sabi ni Representative Acop? Admit it. We allow it. Diba? Ayun po. Ang sabi ni Representative Acop, we have to admit it. Inalaw natin ito. Kasi bakit? Sa dalawang dahilan. Una, sa takot. Pangalawa, kinatigan ng mga local government units kasi gumanda ang kanilang mga barangay. So yun po mga kababayan. Kaya siguro iniisip na okay naman palang drug war natin, ganito na lang. Na-allow natin because of those two reasons. Kaya tama si Representative Acop. But by allowing it, lalong naging dumami ang palalo. Natakot mag-file ng mga charges ang mga pamilya ng biktima ng EJK. Because of what? Babalikan sila eh. Biruin nyo ba? Nagalit nga si Representative Abante kasi yung mga resource person ng mga otoridad, pinipicturan nila yung mga resource person ng mga pamilya ng biktima. Diba? Maling-mali yun. Kumbaga sinusurveillance na nila. That will be an intimidation. Tignan ninyo. Nagalit po si Representative Benny Abante dun. Sinabihan niya, bawal kayong magpicture dito sa loob at labas ng na to. Nabasa ko po yan, mga kababayan. No, hindi ko lang na-save yung yung article eh. Biruin nyo, sinusurveillance na yung mga biktima. Paano pa pag nag-file yan during that time? Babalikan nyo yan. Diba? Kaya, Bato, sa palagay mo, bakit hindi nag-file yung mga pamilya ng biktima ng EJK ninyo? Bakit sila pumunta sa ICC using Trillanes? Diba? Ibig ba sabihin naka-small ka sa mga judges natin at mga justice natin sa Supreme Court na walang ginagawa? Yung ating DOJ walang ginagawa? Wala ngang ginawa ang kapulisan eh. Dahil bakit ba to sa palagay mo? Diyan sa laki ng ulo mo, bakit ang liit ng utak mo? Bakit? Because of fear.
Baka sila naman din ang EEJK. Sila ang balikan ng mga pumatay sa kanilang mga pamilya. Tanga ka talaga, bato. Bubo! Di ba? Nakakahiya. O ito pa ang sabi niya, criticizing those who involved the ICC in relation to the bloody war on drugs during former President Rodrigo Duterte's administration. Yan ang mahirap sa mga tao, na they are just to amplify, just to embolden their claim na Duterte is a Satan, Duterte is a demon. Yan ang gusto niyo palagi na mapalabas ang ICC. Weh! Talaga naman yan na lang sinabi ng amo mo, o what? Aantayin kayo sa impyerno? O sino nasa impyerno? O di ba? Sino nasa impyerno? Kung nasa impyerno ka, sino ka? Ano ka? Kaya dapat lang ma-ICC ka talaga. Dapat talaga wag na tong pagtakpan pa ng Pangulo eh. Pinagtatakpan kasi kayo ng Pangulo. Di ba? Nakakaasar lang mga kababayan. Eto pa, yung 3 Duterte na sinabi daw tatakbo sa Senado. Aside kay Bato, sino pa ang natutuwa dyan? Eto, yung walang kwenta nyong senador, si Mr. Wonderful Tonight, may kakampi sa Senado. Robin Padilla backs Duterte trio for 2025 Senate race. Siyempre, birds of the same feather, flock together. Diba? Para sa akin, magkakaroon ako ng kakampi sa Senado bukod kay Senator Bongo, Senator Bato, Senator Tolentino. Paano ka nakakasigurong mananalo tong 3 pa na ito? Plus yung 3 pa na kupal. Affirmative. Wala naman pala eh. Di ba? Pag-uusapan natin record sa trabaho, walang masasabi kay Presidente Pulong at Baste. Nagtratrabaho naman ang mga yan. Rele. So ikaw hindi ka nagtatrabaho kasi wala kang maipakita. Pakita nyo muna accomplishment nyo, lista nyo. Di po ba? Tuwan-tuwa siya. May kakampi daw siya. Sigurado siyang may mananalo dun sa 6. Si Bato na lang malabo na eh. Si Tolentino baka lumusot, no? Kaya nga gusto yata, siya yata ang gustong lulundag eh. Si Bongo, wala, kahit na anong gawing epal, walang kapit. Tapos yung 3, na hindi pa nga nagde-declare, sinisigurado kakampi. Eto, sige, kung kayo, merong ganyan, meron din si Hontiveros. Yan may 3 CBP, may 3 din ako. Marami talaga ang gustong tigilin ang pagbalik ng mga Duterte sa ganap na kapangyarihan. Ayan 3 din. Kayo. Mga kakamping. Bam Aquino. Kiko. Nako, recycled. Ano naman ang gagawin ito? Si Kiko, puro kontra lang yan. Ito si Chel Jokno. Hindi ka na nasanay. Hindi ka na natuto, Chel Jokno. Basura ka na eh. Wag na yan. Maghanap ka ng bago, Hontiveros. Ito, bagong inodoro. Walang mapili talaga mga kababayan. Sila, binobola tayo, kaya matuto tayo mga kababayan. Maski na ganun si Hontiveros mga kakampings lang boboto dyan. Ang ina naman, Kiko, Bam Aquino, at Chel Jokno. Hanap ka ng bago. Ang ina. Recycled na. Ito pa isa may inodoro din siguro ito. ACT Teachers Party List Solon, Franz Castro to run for Senator. Challenge accepted. Tinatanggap ko po ang hamon, sabi ni Castro. Wala na. Lalabanan niya ang Duterte. Yari na, magkakaharap sila. Kung sakaling, ano sa palagay nyo? Bawa lang. Manalo itong senator na ito si Castro. Tapos nanalo si Digong. Hello, my little friend. Siguro sabi ni Castro, hello, my little friend. Kala mo hindi kita susundan dito. Yari kayo. Challenge accepted. Ang ganda nito mga kababayan. Siguro sasabihin ni Castro, hoy, gumising ka. Di ba si Drilon? Nahuling natutulog. Baka si Duterte, baka ang lakas pa ng hilik. Sasabihin siguro ni Castro, mag-i-speech siya sa plenary. Ang ating pong plenaryo ay hindi kwarto para tulugan. Siguro biglang nagising si Digong. Where am I?
Nasa langit na ba ako? Hindi po, nasa impyerno po kayo. O di ba? Si Drilon noon nahuhuling natutulog Baka the next Drilon is Digong kung sakali lang. Tapos nandoon si Castro, yari ka. Bawal kang patulog-tulog kay Castro. O kayo po mga kababayan, ano po ang inyong masasabi? No? Kanya-kanya na pong yan, asaran, Duterte versus the Makabayang Blacks. Makakaliwang grupo daw. Sige, bahala kayo dyan. Pero, tingnan natin ang ipipild ng admin. Yan. Maganda sana si Sandro. No? Sandro, lumabag ka na. Para palitan mo si Rubin. Putang ina niyan. Wag si Aimee. Okay na. Aimee, baonin na. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.